Good evening, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, happy Thursday evening po sa ating lahat. Nandito na naman nga ako, si Gandara, ang inyong po Collegiate Americans na maghahatid po sa inyo ng mga latest na update and fresh na balita hinggil po sa TVJ and Legit Americans. And ito nga, simulan po natin ang atin pong bit-bit na balitaan na ngayong gabi. So ito po ay pumapatungkol sa isang tao na kung saan ay talagang pasimple pa ang galawan. Gusto lang naman pong paalabin lalo ang issue para punteriyahin at tawag dito, putaktihin at ulanin po ng pangbabatikos ang TVJ, pati na rin po ang E80 show na kung saan ay kinabibilangan pong noontime show ng TVJ. So, ang taong ito, ayon po sa ilan, of course, ng mga netizen na aware na sa mga ganito pong taktika, ay mga pasimpleng moves na kung saan ay nagpapalaki po ng issue. Gusto pong itanim sa utak ng mga tao in a nice way na hindi po siya mababalikan. But anyway, Collegiate Americans, bago po natin pag-usapan ang buong detalye hinggil po dito, nais ko po pala muna na pasalamatan at shoutout ang ilan po sa mga masusugid po nating mga taga-subaybay. Kaya naman kung hindi ka pa So, isa na po dito sa mga napili po nating i-shoutout, si Miss Dory Mendoza. Shoutout po sa inyo and magandang gabi. Pati po kay Sir Dennis Damasino, shout out. Romeo Ramirez, shout out. Mel Gibbs Vergara, shout out. Sir Norberto Ragi, na magandang gabi po sa inyo. Sir Jefferson Ato, magandang gabi, shout out. Pati po kay ACTV Vlog, magandang gabi din po sa inyo. Shout out Sir Joey Boy Stevens. Shout out din po kay Sir Roy Mogol. Grabe nga naman tong ating mga bulerong subscribers. Parang gusto ko na nga po mag-award ng top 10 sa atin pong pa-Fall Class University. Grabe nga naman yon. Sabi naman dito nila Vandri Serrano, fake news daw na mawawala na sa 2024 ang TV5. Ganon din po sila Ate Rose, Akael, Norberto Ragin, Nathan Wayne De Vera, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo dito sa ating YouTube channel parate. Basta may kinalaman sa TVJ and Legit Americans, sagot na po natin yan. Kaya naman, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, siguraduhin nyo pong pindutin ang subscribe button. Nandiyan lang po sa baba. Naku, na isang araw pa po kayo iniintay niyan. Libre-libre lamang po yan. Pakidamay na rin ang notification bell para ma-notify po kayo at maging updated sa atin pong mga reaction na videos araw-araw. Samantala, sabi naman dito ni Miss Araceli Silva, huwag nang umasa na makukuha pa nila yung logo o Itbulaga na pamagat. Hay, hindi nila yan ibibigay. Kahit pa mawala sila sa ere, lalagay lang nila yan sa baul ng kayamanan nila. Pagalingan na lang ng abogado para laging decade ang TVJ. Hindi nila makukuha pati song, papalitan daw ng mga buboy at isko yung nasa kanta. Kaya wag nang umasa. Well, good luck kung magiging rin po yan na legend song. Kagaya po ng sila Tito, Vic, and Joey, ang barkada ay dumarami. Kasi ito nga pong bagong release nila na Itbulaga, tahanang pinakamasaya, wala pong nakagusto. So, yung sinasabi nila, mas pinaganda raw, mas energetic, sabay sa uso, sa generation ngayon. Pero bakit yung generation din ngayon ang gusto pa rin ay yung sa TVJ, di ba? So, good luck kung balak po nilang palitan na ang Tito, Vic, and Joey sa kanta. Samantala, about naman po dito kay Ogie Diaz, ayan,
Kung mapapansin po ninyo no, napakarami or parami na ng parami ang nakikisawsaw po sa issue, lalo na po doon kay Vice Ganda. So nananatili na si Vice Ganda ay nananatili na pinapabango po nila ang pangalan, kahit alam naman po natin sa sarili po natin na mayroon po talaga siyang pagkakamali na kailangan ay kanya po itong harapin at tanggapin, lunukin ang kanyang pride. So, ayun nga dito sa sinabi ni Ogie Diaz na nagkaroon tuloy ng kulay na may kinalaman pa rin si Lala Soto o Tito Soto doon sa pag-file ng complaint ay tumatak po yan sa isipan ng mga netizens. So, kumbaga dahil po sa mga words na ito, yung mga bashers or ang panatiko po ni Vice Ganda, tumatak yan. Ay, oo nga. Talaga naman, dahil sa ganito, ganyan, ay may kinalaman talaga sila Tito Sen. So, ang ending ay binabatikos at inuulan po talaga ng pangbabatikos sa mutsaring negatibong komento sina Tito Sen, kahit wala naman talaga. Pero dahil dito, lumalaki, nililink po ng pilit sila Tito Sen, pati pang E80 tuloy nadadamay. Bakit nadadamay ang E80? Kasi feeling po ng mga bashers ay ayaw ng E80 na mayroon po silang rival show. So, ganon. Hindi raw matanggap ng E80 na number 1 ng Showtime. Kaya gusto nila na mawala ito sa ere. So, kita nyo na? Sa simpleng word po na yon, ang mga bashers po ay talaga na mga dinumog dahil ito yung nakikita nilang pag-asa na makukunan po nila ng butas ang TVG. Sabi nga po dito, one of the host of the rival shows to its Showtime, E80, Tito Soto has inadvertently become a central figure in the unfolding legal battle between social media broadcasters and celebrity couple Vice Ganda and Ayon Perez. The lawsuit is closely tied to a controversial incident during the Isip Pato segment of the popular TV show, as well as an apparent show of solidarity with the Movie and Television Review and Clarification Board or MTRCB regarding their actions against the host. During a discussion led by Ogie Diaz and his co-host Mama Loy and Ate Mrena, the existence of the kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas was brought to light. Ogie Diaz, a well-known figure in the entertainment industry, expressed his astonishment of this revelation, humorously suggesting that he and his fellow vloggers had never been approached to join such an association. Questions were raised about the association's history and whether it had previously taken action against online trolls who spread misinformation and engaged in social media bashing. The conversation also touched upon the recent meeting between the association and MTRCB Chair Lala Soto. This development triggered heightened criticism directed at Chair Soto, especially in the midst of the ongoing controversy surrounding the suspensions of its Showtime. Member of Social Media Broadcasting Association, former Senator Joey Lina, publicly acknowledged his friendship with Lala Soto's father, former Senate President Tito Soto III. Given that Tito Soto is a co-host of the rival show or rival program E80, the revelation led to speculation and criticisms from netizens. Ogie Diaz expressed sympathy for Tito Soto, who now finds himself unfairly inflicted due to suspicious raised by netizens and the
perceived connection between MTRCB's action and the lawsuit filed by social media broadcasters against Vice Ganda and Ayon Perez. Ogie remarked, nagkaroon tuloy ng kulay na may kinalaman pa rin si Lala Soto o si Tito Soto doon sa pagpa-file ng complaint. Mamaloy proposed that Lina may have mentioned his friendship with Soto as a preemptive measure to address any insinuations or suspicions about their involvement in the lawsuit. This could be a way for the former senator to clarify that his friend had no role in their decision to file the case. So, napakalinaw po dito no, sa binasa po natin na kung saan ay napagkakamala na talaga si Tito Sen porque ito pong dating Senator Joey Lina ay nakikipagkaibigan ngayon sa ex-Senate President Tito Soto. Kasi si Joey Lina, isa po ata siya sa miyembro ng mga nagkaso dito po kay Vice Ganda and Ayon Perez dahil sa kanilang behavior at hindi po pagtungo, hindi po pagpapakumbaba hinggil po sa naging insidente sa It's Showtime. So dahil miyembro po itong si Joey Lina, tapos nakikipagkaibigan pa dito kina Tito Soto, so nagiging maugong di umano ang usapan at ginamit po yan ni Ogie sa kanya pong vlog na ganun nga ang kinakalabasan sa mata ng mga netizen. At ang mga netizen naman ay patuloy lang, no? Palaki lang po ng palaki. Pero sana nga ay matapos na po ito dahil wala naman po magandang naidudulot sa TVJ. Kung sa atin lang ay sana tigilan na po nila ang paglilink sa TVJ at sa E80 show sapagkat wala pong kinalaman ang TVJ dyan. Mali ba naman ang TVJ na ganyan na sila sa kanilang noontime show. Siyempre, mas kung may pagpofokusan man po ang TVJ, kung meron man po silang pag-uubusan ng kanilang energy, ay yung pagkakapanalo po or pagpapanalo ng Itbulaga. Doon na lamang po nila uubusin ang kanilang enerhiya. Dahil ang Showtime naman ay friendly competition, unlike dito sa Tape Inc. So, tingin ba nila may oras pa ang TVJ kina Vice Ganda? Kayong eto nga at talagang mainit at talagang napaka-personal po para sa kanila ng pinaglalaban po nilang titulo na Itbulaga. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.